Walang sinuman sa mundo ang nag-akala na ang sagot sa hinaharap ng enerhiya ay matatagpuan sa isang bansang kilala sa magagandang dalampasigan at mainit na panahon, sa halip na sa mga nagyayelong laboratorio ng Europa o Amerika. Ang bansang huling inaasahan ng lahat na gagawa ng quantum leap sa teknolohiya ay siya palang magtatakda ng bagong world record. Ako si Lauren Henderson. Isang propesor sa MIT sa loob ng 40 taon, at ang buhay ko ay umikot sa iisang misyon, ang nuclear physics. Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng libu-libong araw na nagdaan. Nasa loob ako ng aking laboratorio sa Massachusetts, nakatitig sa monitor habang ang plasma, ang mainit na gas na susi sa nuclear fusion, ay umabot sa temperaturang 50 milyong degrees. Pero sa loob lamang ng 5 segundo, ito ay gumuho. Bigo na naman, bulong ko sa sarili ko. Napabuntong hininga ako ng malalim. 4 na dekada. 40 taon ng buhay ko ang ibinuhos ko dito, pero heto pa rin ako, nakaharap sa isang pader na tila hindi matitinag. Sa Amerika, gamit ang aming pinakamodernong kagamitan, ang pagpapanatili ng plasma ng higit sa 1 segundo ay parang pag-abot sa buwan. Biglang tumulog ang aking cellphone. Sa screen, lumabas ang pangalan ni Marcus Chase, isang science journalist na mahigit 10 taon ko ng kaibigan at kasama sa industriya. Professor Henderson, may oras ka ba? Bungad ni Marcus. Ang boses niya ay may halong kuryente, hindi tulad ng karaniwang kalmado niyang tono. Marcus. Kakatapos lang ng isa pang bigong eksperimento. Nagliligpit na ako, sagot ko ng walang gana. Professor, kailangan mong marinig ito. May nakakagulat na balita. Isang pasilidad sa Asia, partikular sa isang joint project ng mga Hapon sa Pilipinas, ang naglabas ng papel sa Nature. Napanatili nila ang nuclear fusion plasma ng 48 segundo, mabilis niyang sabi. Napatawa ako ng mapakla. 48 segundo. Marcus, impossible yan. Baka naman katulad lang yan ng mga exaggerated data na inilabas ng ibang bansa noong nakaraan. Hindi, Professor. Iba ito, git ni Marcus. Kumpleto ang datos. Bukas sa publiko ang lahat at sumasailalim na ito sa international verification. Ang pasilidad ay ang STAR, na itinayo sa Pilipinas dahil sa geothermal stability at strategic partnership. Hindi ako makapaniwala. Ako, na 40 taon nang nasa larangang ito, ay hirap na hirap sa 1 segundo. Tapos sasabihin mo sa akin na isang pasilidad sa Pilipinas, isang bansang kilala ko lang sa balita tungkol sa bagyo at traffic, ang nakagawa ng 48 segundo. Marcus, kung ganoon kadali ang nuclear fusion, hindi tayo maghihirap ng ganito. Siguradong may daya yan, sagot ko. Kaya nga kailangan nating puntahan, Professor. Lumipad tayo pa Maynila. Tignan natin mismo sa ating mga mata, hamon niya. Ako na ang bahala sa flight. Sumama ka sa akin. Sa totoo lang, gusto kong tumanggi. Sayang lang ito sa oras. Pero ang boses ni Marcus ay puno ng pag-asa na mahirap tanggihan. At sa kaibuturan ng puso ko, nandoon ang munting kuryosidad. Nang gabing yon, habang nag-research ako sa internet. Hinanap ko ang STAR Philippines Project, Japan Superconducting Tokamak Advanced Research. Maraming lumabas na impormasyon. At habang ini-scroll ko ang listahan ng mga researchers, isang pangalan ang tumigil sa paghinga ko. Haruto Yukawa. Pamilyar ang pangalan. Parang eko ng nakaraan. Saan ko ba narinig ito? Sa loob ng 20 taong pagtuturo, libo-libong estudyante ang dumaan sa akin. Pero ang pangalang Yukawa ay may hatid na kakaibang alaala. Isang estudyanteng Hapon na tahimik pero matyaga. Hindi ko matiyak. Bahala na, bulong ko. Kung totoo man ito, kailangan kong makita kung paano tinalo ng Pilipinas at Japan ang buong mundo. Kabanata 2, ang init ng pagsalubong sa NGE. Makalipas ang 1 linggo, lumapag kami ni Marcus sa Ninoy Aquino International Airport, LA, sa Maynila. Inaasahan ko ang isang magulo, maingay, at lumang paliparan base sa mga naririnig ko noon. Pero paglabas namin ng eroplano, ang unang sumalubong sa akin ay hindi gulo, kundi init, isang mainit at maalinsangang hangin na tila yumayakap sa balat, may halong amoy ng lupa at dagat. Welcome to Manila, Professor, bati ni Marcus habang naglalakad kami sa hallway. Laking gulat ko sa nakita ko. Ang terminal ay puno ng buhay. May pila pero mabilis ang galaw.
Ang mga immigration officers ay hindi nakasimangot gaya sa yari, nakangiti sila. Good morning, sir. Enjoy your stay in the Philippines, bati ng opisyal sa akin habang tinatakan ang pasaporte ko. Ang ngiti niya ay tila tunay, hindi pilit. Paglabas namin sa arrival area, sinalubong kami ng isang wall of sound, mga pamilyang sumasalubong, mga tumatawag na driver, at ang walang katapusang energy ng mga Pilipino. Iba ito sa tahimik at sterile na Narita o Derry. Dito, ramdam mo ang pulso ng buhay. Professor, dito tayo, turo ni Marcus sa isang e-van na naghihintay. Habang isinasakay ang aming mga gamit, napansin ko ang paligid. Ang langit ay matingkad na asul at kahit mainit, may dala itong sigla. Ang kaibahan ng modernong infrastruktura ng Skyway na nakikita ko sa di kalayuan at ang mga simpleng jeepney na dumadaan sa ilalim ay isang visual na shock sa akin. Handa ka na ba sa biyahe, Professor? Tanong ni Marcus. Sabi nila, ang traffic dito ay legendary. Tumango ako, pero ang isip ko ay nasa Star pa rin. Nasa Pilipinas nga ba ang susi? Kabanata 3, ang biyahe patungong Laguna. Ang aming destinasyon ay isang pasilidad sa Laguna Technopark, sa timog ng Maynila. Ang biyahe ay dadaan sa Metro Manila Skyway. Habang binabagtas namin ang mataas na highway, nakita ko ang skyline ng Makati at Bonifacio Global City, YC. Nagulat ako. Ang mga gusali ay kasing tayog at kasing moderno ng nasa New York o Tokyo. Kumikinang ang mga salamin sa ilalim ng tropikal na araw. Marcus, sabi ko, akala ko ba? Developing country ito. Ang infrastruktura dito ay mukhang first world na sa ibang parte. Iyan ang sinasabi ko sa iyo, Professor, sagot ni Marcus. Maraming nagbago. Ang Pilipinas ay naging hub ng teknolohiya at green energy research dahil sa strategic location nito at sa adaptability ng mga tao. Ang driver namin, isang Pilipinong nagngangalang Mang Dante, ay nagsalita sa maayos na English. Yes sir, very fast development. But traffic is still traffic sa baba, tumawa ito. But don't worry, Laguna is peaceful. Good air. Ang pagiging palakaibigan ng driver, ang kanyang kwento tungkol sa pamilya niya, ang pagtuturo niya sa amin kung ano ang Jollibee na nadadaanan namin ay nagbigay ng ibang kulay sa biyahe. Sa Amerika, ang driver ay driver lang. Dito, ang driver ay parang tour guide at kaibigan. Paglagpas namin ng Alabang, nagbago ang tanawin. Mula sa semento, naging lunsyan. Ang mga bundok ng Laguna at Batangas ay nagpakita. Ang hangin ay naging masariwa. Diyan po sa banda roon ang Star Facility, turo ni Mang Dante. Maraming Japanese at Filipino scientists dyan. Very strict security, parang Area 51. Nang makarating kami sa gate ng Japan-Philippines Fusion Energy Research Center, napahawak ako sa dibdib ko. Ang pasilidad ay nakatago sa gitna ng kalikasan, pero ang istruktura ay napakalaki at napaka-futuristic. Isang higanting puting gusali na napapaligiran ng mga puno ng akasya at nara. Ang seguridad ay mahigpit pero magalang. Ang mga gwardya ay Pilipino pero ang sistema ay Japanese standard sa bilis at teknolohiya. Sa lobby, sinalubong kami ni Hiroyuki Nomura. Siya ay isang Japanese scientist na may suot na barong Tagalog, isang local touch na ikinagulat ko sa ibabaw ng kanyang slacks. Professor Henderson, Chase, bati ni Nomura sa perpektong English. Maligayang pagdating sa Pilipinas. AM Nomura Hiroyuki. Nomura, bati ko. Ang laki ng lugar na ito. Ngiti niya. This is the home of Star. Dito nagtatagpo ang Japanese precision at Filipino resilience. Mayroon kaming 600 na staff dito, pinaghalong Japanese experts at top Filipino engineers. Habang naglalakad kami sa hallway, napansin ko ang mga empleyado. Karamihan ay bata pa, nasa 20 at 30. Magkahalong Hapon at Pilipino. Nag-uusat sila sa Ingles, Hapon, at minsan ay naririnig ko ang Tagalog. Ang energy ay kakaiba, hindi ito stilted o sobrang seryoso. May mga tawanan, pero may matinding focus. Ang mga kagamitan dito, tanong ko habang nakikita ang mga high-tech na screen sa pader, saan galing ang mga ito? Karamihan ay dinevelop namin mismo dito, sagot ni Nomura ng may pagmamalaki. With parts manufactured in Japanese factories in Cavite and Batangas. Namangha ako. Ang kakayahang gumawa ng sariling cutting-edge equipment ay tanda ng tunay na mastery.
Totoo ba ang 48 seconds, diretsahan kong tanong. Hindi ako makapaghintay. Totoo, Professor, sagot ni Nomura ng walang pag-aalinlangan. At malapit niyo nang makilala ang taong nasa likod nito. Ang aming Chief Director, si Air Haruto Yukawa. Yukawa. Ayan na naman ang pangalang iyon. Nag-aral siya sa RNETI, Professor. Baka naging estudyante niyo siya, dagdag ni Nomura. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng main control room. Kabanata 4, ang muling pagkikita. Ang control room ay parang eksena sa isang sci-fi movie. Daan-daang monitor ang nakapila. Ang mga engineers ay nakatutok sa kani-kanilang istasyon. Sa gitna ng kwarto, may isang lalaking nakatayo, nakatingin sa main screen. Nang marinig niya kaming pumasok, humarap siya. Isang pamilyar na mukha. Mas matanda na, may ilang puting buhok, pero ang mga mata, ang matatalinong mata na puno ng determinasyon, ay hindi nagbago. Nakasuot siya ng lab coat at sa ilalim ay isang simpleng polo shirt. Lumapit siya sa akin at yumuko ng bahagya bilang paggalang, saka inilahad ang kamay. Isang fusion ng Japanese at Western greeting. Professor Henderson, bati niya sa malumanay na boses. Mabuti at nakarating kayo ng ligtas. Yukawa, halos pabulong kong sabi. Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ikaw nga. Si Haruto Yukawa. Ang estudyante ko sa RNETI 20 taon na ang nakakaraan. Ako nga po, sensei, ngiti niya. Yung estudyanteng laging nagtatanong sa inyo tungkol sa magnetic field control theory pagkatapos ng klase. Niyakap ko siya ng mahigpit. Haruto! Diyos ko, ikaw pala ang nasa likod nito. Hindi ako makapaniwala. Isang karangalan ang makita kayo dito sa Pilipinas, Professor, sabi niya ng may halong emosyon. Ang teoryang itinuro niyo sa akin noon. Iyon ang naging pundasyon ng lahat ng ito. Pero Haruto, sabi ko, kumawala sa yakap at tinignan siya sa mata. Paano? Paano niyo nagawa ang 48 seconds? Ang buong mundo, kasama na ang lab ko sa RNETI, ay hirap na hirap. Seneryoso ang mukha ni Yukawa. Dahil hindi kami sumuko, Professor. Sa loob ng 15 taon, dito sa pasilidad na ito, kasama ang mga Japanese at Filipino engineers, inilapat namin ang iyong teorya at ginamitan ng light control system. Iyay! Opo. Ang plasma ay magulo. Mabilis magbago. Tau cannot react fast enough. So we built an lie based on your basic field theory to adjust the magnetic fields in real time. Millisecond precision. Pinakita niya sa akin ang mga graph sa screen. At isa pa, dagdag ng isang batang Pilipinong engineer na lumapit, si Mark. Ginamit namin ang tungsten divertor technology. Pinalitan namin ang carbon. Mas matibay sa init. Kaya naitulak namin mula 0 seconds hanggang 48. Namangha ako sa collaboration na nakikita ko. Ang Japanese precision sa materyales, at ang Filipino ingenuity at adaptability sa software at implementation. Gusto niyo bang makita ang star, Professor? Tanong ni Yukawa. Ipapakita namin sa inyo ang real thing. Kabanata 5, ang halimaw sa loob ng hawla. Dinala nila ako sa puso ng pasilidad. Pagpasok namin sa reactor chamber, napanganga ako. Nakatayo sa harap ko ang star, isang dambuhalang makina, hugis donut, tokamak, na napapalibutan ng libu-libong kable at tubo. Ang taas nito ay lampas 10 metro. Ang bigat ay umaabot sa 10,000 tons. Ito ang aming obra maestra, bulong ni Yukawa. Nagsimula kami noong 2007. 15 taon ng dugo at pawis. Maraming beses kaming nabigo. Maraming beses na muntik nang ipasara ang budget. Pero ang resilience ng team, lalo na ang laban lang attitude ng mga kasama naming Pilipino, ang nagtulak sa amin. 100 milyong degrees, sabi ko habang hinahaplos ang malamig na metal ng railing. Kaya ba talaga nito? Panoorin niyo, Sensei, hamon ni Yukawa. Magpapatakbo kami ng test ngayon para sa inyo. Bumalik kami sa control room. Ang atmosfera ay nagbago. Mula sa kwentuhan, naging seryoso ang lahat. Experiment start in 3 minutes, anunsyo sa system. Nakita ko ang tensyon sa mukha ni Yukawa. Kahit nagawa na nila ito, laging may panganib. All systems go. Magnetic field active. Vacuum stable, report ng mga operator. Ignition.
Sa screen, nakita ko ang loob ng reactor. Isang lila at orange na liwanag ang sumiklab. Ang plasma. Ang mga numero sa monitor ay mabilis na umakyat. 0 million degrees. 50 million. 80 million. 100 million degrees achieved, sigaw ni Mark. Ang plasma ay naging isang perpektong singsing ng apoy. Hindi ito gumagalaw ng magulo gaya ng sa akin. Ito ay stable. Timer start, utos ni Yukawa. 5 seconds. 0 seconds. Dito ako laging nabibigo. Pero ang star ay patuloy lang. 20 seconds. 30 seconds. Pinapawisan ang aking mga kamay. Parang ako ang nakaupo sa driver's seat. Ito na. Ito na ang pangarap ko. 40 seconds. 45, 46. 47, 48. Shutdown, utos ni Yukawa. Namatay ang plasma ng maayos. Ang buong control room ay sumabog sa palakpakan at hiyawan. Nagyakapan ang mga Hapon at Pilipino. May nakita akong nag-appear. May narinig akong yes. Panalo. Ako? Napaupo ako sa silya. Tumulo ang luha ko. 48 seconds, bulong ko. Totoo nga. Lumapit sa akin si Yukawa. Sensei, ayos lang po kayo. Haruto, sabi ko, garalgal ang boses. Ang teorya ko. Binigyan mo ng buhay. Ang layo na ng narating mo. Hindi, Professor, sagot niya ng may pagpapakumbaba. Binigyan mo lang kami ng mapa. Kami lang ang naglakad. Kabanata 6, Kape at Katotohanan sa Yese. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa hotel ko sa Yese. Masyado akong overwhelmed. Bandang 2:00 ng madaling araw, tumunog ang telepono sa kwarto ko. Si Yukawa. Sensei, alam kong gising ka pa. Tara, magkape tayo, yaya niya. Nagkita kami sa isang 24-hour coffee shop sa High Street. Tahimik na ang paligid, pero may ilang mga call center agents pa ring naglalakad-lakad. Habang humihigop ng mainit na kape, nagtanong ako. Haruto, sabihin mo sa akin ang totoo. Paano mo na itawid ang imposible? Paano mo nalampasan ang tungsten divertor issue? Ipinaliwanag niya sa akin ang teknikalidad, ang 5 taong ginugol nila sa paghahanap ng tamang alloy para sa tungsten, ang hirap ng pagkalibrate ng lay. Pero sensei, sabi niya, tinatanaw ang mga ilaw ng lungsod. Ang pinakamahirap ay hindi ang teknolohiya. Ang pinakamahirap ay ang pagdududa. Noong unang 3 taon, wala kaming makuha kundi failure. Gusto na naming sumuko. Bakit hindi kayo sumuko? Ngumiti si Yukawa. Dahil naalala ko ang sinabi mo noon sa klase. Ang siyensya ay hindi para sa mga mahihina ang loob. 100 failures mean nothing if the 100 at isa key is a success. At isa pa. Tumingin siya sa paligid. Ang mga kasama naming Pilipino. Iba ang ugali nila, sensei. Kapag kami, mga Hapon, ay depressed na sa failure, sila. Nagagawa pa nilang ngumiti. Sasabihin nila, sir, kaya yan. Bukas uli. Ang optimism nila nakakahawa. It kept us going. Napangiti ako. Ang kulturang Pinoy na minsan ay hindi naintindihan ng mundo, ay siya palang naging emotional fuel ng proyektong ito. Sensei, seryosong sabi ni Yukawa. Ang target namin ay 300 seconds sa 2026. Kapag nagawa namin yon, pwede na tayong magkaroon ng fusion power plants. Unlimited, clean energy. Inabot ko ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Naniniwala na ako sa iyo, Haruto. At gagawin ko ang lahat para malaman ito ng mundo. Kabanata 7, ang pagsisiwalat. Kinabukasan, bago ako umalis pabalik ng Amerika, hinarap namin ni Marcus ang kamera sa harap ng Star Facility sa Laguna. Professor, tanong ni Marcus habang naka-record. Bilang isang eksperto mula sa RLE, ano ang masasabi mo sa teknolohiyang nakita mo dito sa Pilipinas? Tumingin ako ng diretsyo sa lente. Wala nang pagdududa. Wala nang bias. Ang nakita ko dito, panimula ko, ay hindi lang world class. Ito ay miles ahead sa kung nasaan tayo sa Amerika. Ang Star, sa pamumuno ni Air Yukawa at sa tulong ng Japanese at Filipino engineers, ay nakagawa ng himala. 48 seconds. Ito ay totoo.
Ito ang hinaharap. Sinasabi niyo bang naungusan na tayo? Sinasabi kong kailangan nating matuto sa kanila. Ang siyensya ay walang nasyonalidad. Kung ang solusyon sa climate change ay nanggaling sa Laguna, Pilipinas, gamit ang teknolohiyang Hapon, dapat tayong magdiwang at makipagtulungan. Nang ma-upload ang video interview, sumabog ito sa internet. 1,000,000 views sa isang araw. Pagbalik ko sa Leti, may mga bumabati ko sa akin. Masyado kang nagpadala sa emosyon, Henderson, sabi ng iba. Pero hindi ako natinag. Alam ko ang nakita ko. Makalipas ang 1 linggo, tumawag ang diyan ng Ithiki. Loren, sabi niya. Gusto ng president na mag-set up ng collaboration sa Japan-Philippines Fusion Center. Totoo ba talaga ang sinabi mo? Totoong totoo, sagot ko nang nakangiti. Epilogo, ang bagong simula. Makalipas ang 1 buwan, isang formal na kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng ITER, ITER at ng STAR facility sa Pilipinas. Nasa opisina ako, kausap si Haruto sa video call. Nasa likod niya ang mga Filipino at Japanese staff, kumakaway. Sensei, sabi niya. Salamat sa pagbubukas ng pinto. Hindi Haruto, sagot ko. Salamat sa pagpapakita sa amin na ang imposible ay isa lamang salita. At salamat sa pagpapaalala sa akin kung bakit ako naging siyentipiko. Tinignan ko ang watawat ng Pilipinas at Japan na magkatabi sa screen. Sa gitna ng mga palayan ng Laguna, isang bagong araw ang sumisikat, hindi lang para sa Asya, kundi para sa buong mundo. Ang liwanag ay hindi na lamang nanggagaling sa silangan. Ito ay nanggagaling na sa puso ng pagtutulungan sa gitna ng init at miti ng tropiko.